Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukan umabante ng 2 at lumapit sa finals ang San Miguel Beer at Magnolia laban sa Barangay Ginebra at Phoenix Super LPG sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals na gaganapin ngayong Biyernes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Magtutuos ang SMB at Ginebra sa hapon bago ang bakbakan ng Magnolia at Phoenix sa main game sa gabi. Parehong dikit ang unang laban ng Beermen at Hotshots kung saan nakuha ng San Miguel ang 92-90 panalo kontra sa Ginebra habang nakaungos ang Magnolia sa Phoenix 82-79. Nagtapos ng may double-double si Magnolia import Tyler Bay na may 23 puntos at 10 rebounds habang may 11 puntos si Paul Lee para sa number 1 seed na Hotshots na pinalawig ang dominasyon sa Fuel Masters sa ika-9 na sunod na panalo. Noong 2020 PBA Bubble sa Clark, Pampanga, huling natalo ang Magnolia na nakakuha din ng 10 puntos at 4 na steals mula kay Mark Baroka kontra sa Phoenix na sinibak sila sa quarterfinals. Pero hindi ito magiging madali para sa dalawang koponan dahil pakay ng Ginebra at Phoenix na maitabla ang kanilang best of 5 na serye sa 1-all. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naipanalo ng Strong Group Athletics ang lahat ng kanilang asignatura para pamunuan ang Group B ng 33rd Dubai International Basketball Championship na ginaganap sa Dubai, United Arab Emirates. Dikdikan ang laban nila kontra Al-Ali Tripoli ng Libya, subalit nakakapit sa huling sandali ang Strong Group para kunin ang 91-89 panalo. Naging bida sa panalo ng Strong Group si Jordan Heading kung saan naipasok niya ang 2 krusyal na free throws sa huling sandali ng laro. Dahil sa panalo, may perpektong record ang Strong Group na 5-0 habang pumangalawa naman ang Al-Ali Tripoli na may 4-1 baraha. Dahil nakuha ng Strong Group ang number 1 seed sa Group B, makakaharap nila ang number 4 seed ng Group A sa knockout stage. Nagtapos si Heading ng may 19 na puntos, tampok ang 5 3-pointers, sahog pa ang 5 assist, habang nag-ambag si NBA veteran Dwight Howard ng 17 markers, 8 rebounds at 2 tapal. Hindi naman nagpahuli si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao na nakagawa din ng 17 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng pagkawala ni middle blocker Micah Reyes dahil sa isang injury, malakas pa rin ang puwersa ng PLDT Home Fiber na sasabak sa 2024 season ng Premier Volleyball League o PVL. Kukuha ng lakas ang high-speed hitters sa kanilang mga bagong recruits kasama na si Majoy Baron na papalit sa nagpapahingang Reyes sa middle blocker position. Ilang beses nang tinanghal bilang best middle blocker ang former De La Salle University star na si Baron at miyembro rin ito ng Philippine National Team. Gagabayan naman sila ni PLDT Home Fiber head coach Rald Ricafort na tinututukan ngayon na mapaganda ang kanilang chemistry. Samantala, formal nang inihayag ng PVL ang ika-12 koponan ng liga na Capital One Power Spikers na sasalang na din sa Pebrero. Sinabi ni na team owners Mandy at Micah Romero na mga anak ni Congressman Mikey Romero na magiging competitive ang kanilang koponan, lalong-lalo na't kinuha nila ang serbisyo ni veteran coach Roger Gorayev. Si Congressman Romero ang kasalukuyang team owner din ng koponan sa PBA na Northport Batang Pier.
Ang Capital One ang pumalit sa F2 Logistics Cargo Movers na umalis sa liga dahil tututukan daw nila ang kanilang mga programa sa grassroots level. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.